Praise the Lord. How great is our God. Palakpakan po natin ang dakilang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan natin. Masigabong palakpakan. Malakas na palakpakan. Dumadagundong na palakpakan sa dakilang Diyos. How great is our God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Buksan po natin ating mga banal na kasulatan sa praise God sa Exodus 15. Praise the Lord. Hinango ko po ang mensahe ngayong umagang todo sa aking textmate. Pinakamatindi kong textmate nowadays. Daig pa, misis ko. Umaga, hapon, gabi. Praise God. Siya po ay praise the Lord. So, 15 verse 20, sa verse 1 muna. Then sang Moses and the children of Israel this song unto the Lord, and spake, saying, I will sing unto the Lord, for he hath triumphed gloriously. The horse and his rider hath he thrown into the sea. Lundag po tayo sa 22. So Moses brought Israel from the Red Sea, and they went out into the wilderness of Shur. And they went 3 days in the wilderness, and found no water. 23, and when they came to Marah, they could not drink of the waters of Marah, for they were bitter. Therefore the name of it was called Marah. And the people murmured against Moses, saying, What shall we drink? 25, and he cried unto the Lord, and the Lord shewed him a tree. Pakisabi natin, and the Lord shewed him a tree, which when he has cast into the waters were made sweet. There he made for them a statute and an ordinance, and there he proved them, and said, If thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and wilt do that which is right in his sight, and wilt give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healeth thee. Verse 27, and they came to Elim, where were 12 wells of water, and 60 palm trees, and they encamped there by the waters. Sa 1 Corinthians chapter 10, praise the Lord. Yun ay mga taga-Israel, kumpara ni Pablo sa ating kapanahonan ngayon, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 10. Praise the Lord. Verse 1 to 5. Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant how that all our fathers were under the cloud, and all passed through the sea, and were all baptized in Moses in the cloud and in the sea, and did all eat the same spiritual meat, and did all drink the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. But with many of them God was not well pleased, for they were overthrown in the wilderness. Tayo pong lahat ay manalangin. Nihiling ko po si Pastor Tony de la Cruz para manalangin at nawang iyong abang lingkod ay maging alulod ng pagpapala ng ating Panginoon. Yes, oh God, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God. Hallelujah. Malakas na palakpak.
Amen. Praise God. Praise the Lord. Tayo po'y makakaupo na mga kapatid. Your tree is already planted. Praise the Lord. So mga kapatid, bago pa si David ay sumulat ng mga psalms o mga awit, si Moses po ay nakita natin sa chapter 15 ay nagpahayag o sumulat mga kapatid ng mga awit, salmo, mga awit ng papuri sa ating Panginoon. Siya po mga kapatid ang nanguna sa mga taga-Israel sa pagpupuri sa ating Panginoon. Hindi magkamayaw ang kanilang pag-worship, ang kanilang pag-praise the Lord, ang kanilang pag-hallelujah. Anong dahilan, mga kapatid? Sapagkat katatapos lamang silang i-deliver ng ating Panginoon mula sa bansang Ehipto. Praise God! Naaalala pa nila mga kapatid, kani-kanina lamang o kahapon lamang, ay naaalala pa nila sa kanilang mga imagination na sa kanilang kaisipan. Nasaksihan nila mga kapatid that they walk in dry lands. Sa gitna mga kapatid ng dagat. Nandito ang tubig, may tubig dito, dito ay tuyo. Praise God. Buhangin ang kanilang nilalakaran, may tubig sa magkabilang tabi. Parang ang kurtina nila ay tubig. At habang sila'y bumabagtas ng karagatan, patungo doon sa lupain ng mga pangako, andoon, ito po ang Red Sea mga kapatid, ay sinusundan naman sila ng mga pangkat ni Paraon, ang hari ng Ehipto mga kapatid. At nung sila'y malapit na sa pangpang mga kapatid, ay muling iginalaw ni Moses ang kanyang tungkod at nagsimula pong gumuho ang tubig mula sa kaliwa at tubig mula sa kanan at nilamon ng mga karwahe, ang mga kabayo at mga army ni Paraon. Praise God. Ganong katinding palabas yun mga kapatid. Ang masaksihan na nila mga kapatid na unti-unting nilulunod ang tumutugis sa kanilang mga buhay. Nakaamba sa matinding panganib ang kanilang buhay. Isang tiyak na kapahamakan pag sila'y inabot mga kapatid, kundi sila papatayin, muli silang bibihagin at higit na parurusahan kaysa dati. Praise God, di ba? Kaya yung po magtulak sa kanilang pangkat mga kapatid para magpuri, i-bless ang ating Panginoon at sambahin siya mga kapatid. Palakpakan po natin ang dakilang Diyos na sinamba ni Moses. Hallelujah! Praise God, hallelujah. Mula sa pag-alipin mula sa Ehipto mga kapatid, sila'y pinalaya. Praise God. Di ba tayo mga kapatid, kaya tayo natutong magpuri. Dati tayo nasa kadiliman. Dati tayo mga kapatid nasa putik. Dati tayo nasa maruming buhay. Dati tayong may karamdaman mga kapatid. Dating tayo malulungkot. Tayo iniyahon ng ating Panginoon. Dinala doon sa lupang pangako para sambahin siya, para siya'y purihin mga kapatid. Kaya nagsisimula na tayong magpalakpak ng ating mga kamay. Noong una nating nakilala ang ating Panginoon, noon ay nakatikom ang ating mga braso. Ayaw nating umawit mga kapatid. Pero habang dumadaloy ang buhay ang panahon sa atin sa ilalim ng pamamahala ng Panginoon, unti-unti niya tayong pinalalaya, unti-unti niyang binabago ang ating mga buhay. At yan ang nagtutulak sa atin para ibuka natin ang ating mga bibig, ipalakpak natin ang ating mga kamay sa pagpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Napakatindi ng kanilang pagpupuri. Kasi importante po mga kapatid, ang pagsamba sa ating Panginoon. Kung babalikan po natin si Job, sa chapter 1 ng kanyang aklat, ay bago po magawa ng kaaway ni Satanas, ang karumal-dumal na bagay para patayin ang kanyang mga anak, paghirapin si Job, ang una pong kinuha ni Satanas ay walang iba kung hindi ang mga hayop, alagang hayop ni Job, na ginagamit niya partikular para saan? Sa pag-aalay, offering, worship offering mga kapatid. Ginagamit niya ang pang-alay sa Panginoon pag siya'y sumasamba. Sa umagat sa hapon, mga kapatid, pag kanyang idinadaing ang tungkol sa kanyang mga anak, ang tungkol sa kanyang mga kabuhayan, yun po ay sagisag ng kanyang pagpupuri sa Panginoon. At iyon ang unang tinarget ng kaaway. At para, nung matarget po yun ng kaaway at makuha ang mga hayop na yon na kanyang pang-alay, saka pa lamang nagawang
kunin ng dyablo ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang mga tinatangkilik, mga kapatid. Kaya, kung titingnan po natin, mga kapatid, ang unang aagawin sa atin ng ating kaaway ay ang ating kakayahan sa pagpupurit pagsamba sa ating Diyos. Hallelujah! Huwag po nating pababayaang ito'y agawin ng ating kaaway sa atin, mga kapatid, sapagkat dito, magsisimula niya ng pakialaman ang lahat ng nasa atin, mga kapatid, ang lahat ng mga mahal natin, mga kapatid, ang lahat ng ating tinatangkilik ay unti-unti niya nang gagambalain. Paguguluhin niya na ang ating mga buhay pag nagsisimula ng maagaw ang worship sa atin. Pag nagsisimula na tayong hindi pumalakpak, nagsisimula na tayong, mga kapatid, na magmukmok, nagsisimula na tayong hindi mag-praise the Lord, at ang worship at pinakamatinding pagsasama-sama ay dito sa iglesyang ito, mga kapatid. Sa sambahan ng Panginoong ginaganap. At pag nagsisimula niya ng maagaw sa atin yan, ibig sabihin hindi niya na tayo pinapupunta rito. Gumugulo na ang ating mga buhay. Napansin ba natin yan, mga kapatid? Yan po ay naranasan ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Kaya huwag nating pabayaan ng pagpupurit, pagsamba sa Diyos, ang unang agawin ng ating kaaway. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Praise the Lord! Witness tayo sa napakaraming pagpapalang ginawa sa atin ng ating Panginoon. Ganon din po, mga kapatid, sina Moses. Isipin nyo, mga karwahe, kabayong malalaki, mga sundalong matatapang na armado, mga kapatid, ay nilamon lamang ng tubig ng dagat at unti-unting nalunod na nakita nila. Habang sila'y lumalampas, mga kapatid, sa dagat, tinatabunan naman at nalulunod ang kanilang mga kaaway. Kaya sila'y nagsimulang magpuri at sinabi nila na sila'y nanalo sa mga sundalo, namatay ang mga kabayo at mga karwahe, mga kapatid. Yon ang kanilang isinisigaw. Hallelujah! Kaya ilang beses na, mga kapatid, na naganap sa ating mga buhay matapos ang isang dakilang pagpupuri sa seminar man, sa mga conference, youth camp, sa araw ng pagsamba kong linggo, kinalunisan, linggo pa lamang ng hapon, ay may dumating na sa ating mga problema. Sama ng loob. Bagyo. Mga bagay na hindi magaganda, mga kapatid. Hindi nyo ba napapansin, mga kapatid? Hindi lamang tayo pinagpupuri ng ating Panginoon pag may nagawa siya na maganda para sa atin, kung hindi inihahanda niya tayo sa susunod na pagsubok, sa susunod na gagawain sa atin ng ating kaaway, ay ipinirepara niya na ang ating mga espiritu. Nirevive niya na tayo. Binigyan niya tayo ng sapat na kapangyarihan sapagkat susunod na araw, sa susunod na linggo, ay maaring darating ang problemang ito sa atin at kakaharapin natin. Ganyang kadakila ang ating Panginoon. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Diyos. Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Amen! Trials and offenses, mga pagkatisod o pagkapikon o pagkagalit, mga kapatid, ay dumarating sa atin matapos ang isang matinding revival at matinding pagpupuri sa ating Panginoon. Praise God! Nangyari yan sa mga taga-Israel. Sa verse 22 sinabi, Moses brought Israel from the Red Sea, and they went out into the wilderness of Shur, and they went 3 days in the wilderness and found no water. 3 araw, matapos makita nilang napakagandang video, na talagang nalulunod ang kanilang mga kaaway at sila'y siguradong ligtas. Dumating sila sa Shur at wala silang nasumpungang Acts 2:38, living water. Nauhaw sila. Di ba? 3 araw lang yan. Kung sa atin, nag-revival tayo ng linggo, pagdating ng Miyerkules, may problema tayo eh. Napansin nyo? They found no water, mga kapatid. At naka-encounter sila ng iba't ibang mga suliranin. Yan po, mga kapatid, na pagkauhaw, kawalan. Yan ang sinasagisag niya, mga kapatid, problema. Isipin niyo, wala kang mainuman. At sila nag-reclamation kay Moses, mga kapatid. Napalimit natin gawin ang magreklamo. Praise God. Pero palagay ko, hindi tayo nagre-reklamo ng diretso sa Panginoon eh. Kasi takot din tayo eh. Pero sa sulok ng ating mga puso't isipan, ba't ba naman nangyayari sa akin to? Ang lakas ng iyak ko nung linggo eh. Praise the Lord. Hallelujah.
we encounter problems, trials and affliction, usually lacking of something, kawalan, kakulangan. Praise God. Hallelujah. Na minsan mga kapatid, mayroong mga problema para wala solusyon. Napansin nyo? Pero totoo talagang mayroong problema walang solusyon. Kaya huwag na nating problemahan yun dahil wala solusyon. Pero ito sa mga problemang may solusyon, mag-isip tayo ng solusyon. Di ba? Halimbawa, sino dito ang walang problema? Taas ng kamay? Oo, okay, may problema tayong lahat. Dadagdagan natin ang problema nyo. Praise God. So, merong, halimbawa, problema, palaisipan. Praise God, ha? Kung ang iyong magulang ay may isang anak, pero hindi mo naman siya kapatid, sino ang batang yon? Praise God. Ha? Sino ang batang yon? Kung yung mga magulang ay mayroong anak, hindi mo naman siya kapatid, di ba? Sino siya? So, may nagsasalita, may mga sumasagot. So, may nagsosolve ng problema, pero maraming hindi kumikibo. Maraming maharap mga kapatid sa problema na walang ginagawa. Napansin nyo? Marami tayo na problemang kinaharap, mga kapatid. Pero minsan di tayo, we didn't even lift a finger. Hinayaan nating wasakin tayo ng problema. Hinayaan nating lumungkot ang ating mga buhay. Pero meron naman solusyon eh. Di ba? Pwede rin naman tayo sumirit. Di ba, sirit? Hingi tayo tulong sa Panginoon. Di ba, sirit eh, di ba? Pag sirit, handshop ka na, surrender. Ibig sabihin, Panginoon na ang bahala. So, mga kapatid, ano sagot? Kasi tinanong kay George Bush yan eh. Pinatawag ni Queen Elizabeth si George Bush at saka nung Prime Minister pa si Tony Blair. Ha? Oh, George, sino yung anak ng mga magulang mo na hindi mo kapatid? Ako, hirap na kaiisip si George Bush. Sino kaya yun? Oh, Tony, sabi ni Queen Elizabeth, hindi alam ni George. Sino yun? Ba, Queen, ako yun. Si Tony Blair. O nga no. Diba? So, tama ang sagot ni Tony Blair. Hangang-hanga si George Bush kay Tony Blair. Ang galing naman ni Tony Blair, naisip niya pa yon. Pag uwi ko sa Amerika, ipapalaisipan ko yan sa aking mga tauhan. Kaya pagdating niya sa White House, pinatawag niya agad si Condoleezza Rice. Condoleezza Rice, yung negra, na sekretarya namin to sa Amerika. No? Ha? Nung pinatawag niya ngayon, Condoleezza, meron akong problema ipapasolve sa iyo. Ha? Sino yung anak ng iyong mga magulang na hindi mo naman kapatid? Ako, ang laking problema. Talaga palang kaming mga kanoe, mahina sa problema eh. Na problema mabuti si Condoleezza hanggang sa ipatawag niya ang buong staff ng White House. May problema tayo, tinanong ako ni Presidente, bigyan niyo ng solusyon to. Kaya ngayon mga kapatid, wala makasagot. Binibigyan lamang siya ni George Bush ng 24 hours para sagutin ang problemang iyon. Kaya saka po, kaiisip niya mga kapatid, nung naglalakad siya, nakasalubong niya si Colin Powell, yung dating former Joint Chief of Staff doon sa amin sa Amerika. No, ngayong nakaharap niya mga kapatid, sinabi niya, Colin, napakalaki ng problema ko binigyan ako ng problema ni Presidente. Meron daw bata, na anak ng aking mga magulang, pero hindi ko naman kapatid. Sino ba yon? Ha? Sabi, simple lang eh. Ako, si Colin Powell. Ganun ba? Oo nga no. Di takbo ngayon siya kay George Bush. President, alam ko na sagot. Sabi ni Condoleezza Rice, alam ko na ang sagot, sir. Ano ang sagot? Colin Powell. Naku naman, mali ang sagot mo. Kaya hindi kita pinagtitiwalaang pumunta sa Iraq eh. Dahil puro mali ang sagot mo. Hindi mo ba alam na ang sagot Tony Blair? Pero nag-iisip kayo. Dahil nakakatawa tayo eh. So, ibig sabihin mga kapatid, may mga problema na minsan hindi na natin nabibigyan ng solusyon. Praise God. Gusto niyo pa isa? The accused is the son of the father. What is the relationship of the what is the relationship between the father of the accused and the judge? The accused is the son of the judge. Mami, ako nabibigyan ng sagot sa inyo,
The accused is the son of the judge. Gerly. What is the relationship of between the father of the accused and the judge? So, di ba minsan may problema, hindi natin masagot. So, ganoon po mga kapatid. Kinakailangan na tayo ay dudulog sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. At gumawa tayo ng paraan para harapin ang mga problema yan, mga kapatid. So, hindi tayo kinakailangan magpatalo sa anumang bagay na dumarating sa atin sa gitna ng mga bagyo. Praise God. 3 days after, ay na-witness nila ang pagkalunod ng maraming sundalo, mga kapatid. At pagkatapos noon, they are drinking bitter waters. Praise God. Verse 23, napunta sila sa Mara. Sa kawalan ng tubig, mga kapatid, ay naghanap sila ng tubig at nakapunta sila sa lugar ng Mara. May tubig nga, pero mapait naman ang tubig. Praise God. Ano po ang mga tinuturing na mga bitter waters sa ating buhay? Bitter waters. Mapapait, mahirap lunukin. Mahirap tanggaping mga situation sa ating buhay. Praise God. Di ba bonus, madaling tanggapin no? Ang sarap ng pakiramdam mo dyan. Pag maraming pera ang ating mga bulsa. Pero pag dumarating po mga kapatid, ang iba't ibang mga suliranin. Praise the Lord. Ay ito po mga kapatid, ay mga bagay na mahirap lunukin o tanggapin. They are considered bitter waters ng ating buhay. Remember, katatapos lang ng isang matinding revival doon sa bansang Israel. Pero dumanas sila ng bitter waters sa kanilang mga buhay. Ang isang bagay, mga kapatid, na pwedeng maging pagmulan. At ito po, mga kapatid, ay laganap sa ating kapanahunan ngayon. Ay ang tinatawag nating offenses. Offenses. Sa Tagalog ay tisod, pikon, galit. So yan po ang sinasabi, mga kapatid, na offenses. Sinabi sa Lucas 17:1, it is impossible but that offenses will come. Praise God. Sinabi mismo ng Panginoong Hesus, imposible na hindi ka matitisod. Sigurado na ikaw ay matitisod. Sigurado na ikaw ay magagalit. Sigurado ikaw ay mapipikon. Pero ang kailangan, mga kapatid, how we will react doon sa situation niyong, mga kapatid, sapagkat darating at darating at darating sa loob ng ating bahay, sa loob ng ating school, sa loob ng ating opisina. May mga makulit tayong mga kasamahan. Hindi niyo napansin? Marami tayong makulit na kasamahan. Kasi kung hindi yan magiging problema natin yung mga kasamahan natin yan, hindi na trabaho tawag dyan. Picnic na yan. Di ba? Kaya kailangan magtatrabaho tayo. Kasama sa pagtatrabaho, ang pagtitiis sa ating mga kasama. Di ba? So, ganoon po, mga kapatid, at yan ay dumarating sa ating mga buhay, at isang bahagi yan ng tinasabi nilang mga signs of the end time na sinabi ng ating Panginoon sa Matthew 24, mga kapatid, verse 10, and then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. Yun po ang sinabi ng ating Panginoon. Praise God. Na marami po ang magagalit, marami ang matitisod, marami ang mapipikon. Praise God. At kung papansin niyo, mga kapatid, ang pinakamasakit, ang hapdi ng tampo, galit, o pikon, o anuman tawag natin dito, mga kapatid, ay yung mismong inaasahan natin na magbibigay sa atin ng magandang pakiramdam. O yung inaasahan natin na siguradong gagantihan niya ang ating mga ginagawa. At yun yung mga tao pinakamalalapit sa atin. Di ba? Hindi niyo napapansin, mga kapatid, ang pinakamatinding away ay yung talagang halos magkakasamahan sa loob ng bahay. Praise God. At pag yan ang nawasak, halos hindi na magbatian yan. At pinakamatinding away sa politika, sa isang lokal na halalan, ay ang labanan ng dalawang magkapatid. Ang labanan ng dalawang mag-asawa. Ang pinakamatinding court battle na ginaganap, mga kapatid, sa bawat hukuman ay ang mga divorce case o paghihiwalay. Akusahan, sobrang galit. Pero nagsimula sila sa pagiging very close. Praise God. So yan po ay isang mga bitter water na mahirap tanggapin, mga kapatid.
Praise God. At yan ay nangyayari. Huwag nating isipin, mga taga-sanlibutan yan, many shall be offended, sign of the end times. Hindi po mga kapatid. Sapagkat sinabi sa verse 12, sa 11, that false prophet shall rise and shall deceive many. At sa verse 12, and because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Yung love na ginamit dito sa mga kasunod na verse, ay ito po'y agape love. Na ang nagtataglay supposed to be ay ang mga anak ng Diyos. Yung agape love na ang Diyos lamang mga kapatid ang nagtataglay na ibinigay sa ating kasama ng Espiritu Santo. Nataglay natin ay yung pag-ibig mga kapatid na hindi naghahanap. Pag-ibig na walang kondisyon. Pag-ibig na hindi naghihintay ng kapalit, mga kapatid, yun ang agape love. At ito raw na pag-ibig na ito, ang unti-unting mawawala sa huling mga kapanahunan. So, ang tinutukoy rito ng ating Panginoon, praise God, na napakadelikadong situation, ay tayo mismo. Praise God, ang makakaranas ng mga offenses sa ating mga buhay. Dalawa ang kategorya, mga kapatid, ng mga offended person. Praise God. Ito po, mga kapatid, ay yung nag-iisip na sila ay naargabyado, nag-iisip lang. Sa loob-loob nila, naargabyado sila o naapi. O yung talagang naapi o naargabyado. Talagang nakadanas na siya ay maapi o talagang maargabyado, mga kapatid. Dalawa lang yan. Pero pareho nagdudulot yan ng sama ng loob. Yung una, mga kapatid, ay maaaring wrong information ang nakuha mo. Wrong information. At mali rin ang iyong conclusion sa situation. Sama ng loob ang dulot. Sa loob-loob mo, ikaw ay argabyado. Ang pangalawang kategorya, mga kapatid, yung talagang ikaw ay nahirapan. Talagang ikaw ay naaapi. Talagang ikaw ay sumama ang loob mo, mga kapatid. So, sa ganyang mga situation, darating at darating yan. Hindi pwede nating talikuran ng mga bagay na yan. Yan po ay dapat nating hinaharap, pinag-iisipan ng solusyon at sinasangguni sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kasi kung titingnan po natin, lumalala yan. Sinabi sa verse 10 ng Matthew 24, offenses, betrayal, hatred. Pagkatapos nga ng hatred, ang iba ay murder pa. Kasi pag ikaw ay sinabi sa Biblia, na ang sino mang nasusuklam sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao, murderer. Ang isang nagkakaroon ng hatred, mga kapatid. So, nanganganak ng problema kung hindi pa natin maapula, mga kapatid. Praise God. At ganoon mismo ang nangyari kay na Moses. Di ba? Nung sila ay nakaharap sa bitter waters, praise God, mapait na tubig sa Mara, hindi nila mainom-inom. Pero kung tutuusin natin, gamot yun eh. Basta anumang bagay na mapait, obserbahan nyo. Maganda sa katawan yan. Di ba? Lahat ng gamot sa diabetes ay mapait. Lahat ng herbal. Praise God. At lahat ng mga antibiotic, mapapait, mga kapatid. So, ganoon po, sila ay, sa verse 24, ay nagmurmur. Inupasala, sabi sa banal na kasulatan Tagalog nila si Moses. O sila po, mga kapatid, ay nagbulong-bulungan. Praise God. Yun po ang nangyari sa kanila, mga kapatid. Praise God. Ganoon na nangyayari sa atin, mga kapatid. Kung tayo mayroong problema, maring naibubulong natin ito sa iba o naidadaing natin. O nairereklamo natin, mga kapatid, o misa sa ating sarili. Bulong tayo ng bulong. Di ba? So, ganoon po naging reaction ng mga taga-Israel. Pero ano sabi ni Pablo, mga kapatid? Neither murmur ye, and some of them also murmured and were destroyed by the destroyer. Isang napakadelikadong bagay na ang isasagot natin sa isang problema ay murmuring. We will be destroyed by the destroyer. Praise God. Ang sabi ni Pablo sa mga taga-Philippians, do all things without murmurings and disputings. Kaya ang solusyon po, mga kapatid, kasunod rin ang sinabi ng Panginoon sa Matthew 24. Praise God. Hallelujah. Matthew 24 verse 13, Jesus continued, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Praise God.
Kung sino raw yung makapagtitiis hanggang huli, paano ngayon pagtitiisan? So, yun ang tamang statement ng ating Panginoon magtiis. So, ano ang technique? Ano ang ating gagawin po mga kapatid para magawa natin ang mga bagay na ito? Praise God. Mayroon pong inirekomenda ang ating Panginoon kung tayo nasa ganyang situation. Praise God. Hallelujah. Nasa gitna tayo ng malaking problema. Ay sinabi niya po sa Revelation chapter 3 verse 18, praise God, na siya ay ikinumpara niya ang ating mga buhay sa gaya ng isang ginto. Na siya ay bibili ng ginto, tried in the fire, nang sa gayon, that He may anoint our eyes with eye salve, that thou mayest see. Pag tayo raw po ay ikinumpara sa isang ginto, alam niyo po ba ang ginto, mga kapatid? Nang lantay na ginto or pure gold. Pure gold. Bago maging pure yan po'y pinakukuluan muna. Doon sa planta namin sa pinagtatrabaho ko mga kapatid, meron tinatawag doon na gold refinery. Meron puroong talagang tunawan ng ginto. Extreme temperature na napakainit. At doon po tinutunaw ang ginto. At pag ito po'y natunaw, umiibabaw yung tinatawag na impurities. Impurities. Mga halo ng ginto. Alloy. Kasi doon po sa Bangko Sentral, sa planta sa Quezon City, doon ang dalahan ng lahat ng ginto. Mga sa Davao, sa Baguio, sa Parting Norte, at yung mga nakakahukay ng mga tapayan ng mga ginto. Mga hilis kalamay, mga kapatid. Doon kasi hindi kayo tatanungin kung saan galing ang ginto. Ang gusto kasi ng gobyerno, maligo man lahat ng ginto. Kaya galing sa magnanakaw yan, no question asked. Basta dalhin mo roon, na walang humahabol sa iyo, bibili niyan. Praise God. Ganyan ang patakaran sa ginto. Praise God. So, kung tayo po ay parang ginto, tinutunaw. Tayo pinaiinitan, ang sabi ng ating Panginoon, at umiibabaw ang impurities. At doon po tinatanggal yung impurities, ang natitira ay purong ginto. Pure gold, malambot-lambot, madaling hubugin, madaling makaunawa. So, yun po mga kapatid, ang isang recommendation ng ating Panginoon, pangontra sa mga ganyang suliranin na maaari nating kaharapin, mga kapatid. Praise God. At pagkatapos noon, ang atin daw mga mata ay makakakita. Pag yung mga impurities na natanggal doon sa ginto, ang ating mga mata ay makakakita, makikita natin ang ating sarili. So, ang isa kasi sa pinakamahirap na problema, mga kapatid, ng isang tao, ay yung aminin niya mismo na siya nagkamali. Na yung aminin niya na siya mismo ay parte ng problemang yon. Kaya tayo po ay tunay na naargabyado o sa loob-loob lamang natin, akala lang natin tayo naargabyado, bahagi pa rin tayo mga kapatid. At wala man tayong magagawa Hindi tayo pwedeng gumanti kasi hindi yun pag-ibig. Ang Panginoon ang bahala sa pagganti. Pero mga kapatid, dito po ay isasanggunin natin ito sa ating Panginoon. Dadalhin natin to sa Kanya mga kapatid. Ang sinabi niya pa, sa iba't ibang mga suliraning darating sa atin, sa James 4:7, resist the devil and he will flee from you. Praise God. Huwag po tayong matakot na tumayo at kumalaban sa ating kaaway. Anumang suliraning ating kinakaharap, dapat pong harapin natin ito ng buong tapang, nag-iisip, at nagsasangguni sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Kasi kung pag-iisipan nyo, pag-iisipan po nating lahat, kung tayo'y kayang i-destroy ng kaaway, kung gusto niya tayong talagang mawasak, at kung may kapangyarihan siya para gawin yon, matagal na tayong walang lahat dito. Maaring matagal na wasak na to. Maaring matagal na magkakaaway na tayong lahat. Hindi tayo magkakakilala. Hindi tayo nagkikibuan ngayon lahat. Wala nang nasimba rito. Wasak tayong lahat. Ang ilan ay namatay, ang ilan ay nakakulong, ang ilan ay mga nasa ospital. Kung kayang gawin ng kaaway yan sa mga anak ng Diyos, matagal niya na tayong winipe out kasi malaking problema niya tayo Nagdadala tayo ng salita ng Panginoon sa iba't ibang lugar. Tayo nangangaral ng kaligtasan, mga kapatid. Problema niya tayo. Dapat tayong mawala. Pero hindi niya naman niya makakaya Di ba? We're still surviving. We're still praising the Lord. We're still worshiping God. Hindi niya talaga kaya, mga kapatid. Palabok lamang ng ating buhay ang mga nakakasalubong nating
mga suliranin. Palabok lang yan. Makakasalubong at makakasalubong natin yan. Pero, ang ultimate solution, mga kapatid, ay sa ating pa ring Panginoon. Praise God. Hallelujah. Paano po tayo makapagtitiis hanggang sa huli ang sabi ng Panginoon? Hindi tayo dapat mabahala. Hindi tayo dapat mag-worry. Pagkat hindi niya tayo binibigyan ng pagsubok na hindi natin kaya. Yun nga yung paraan ng pag-wipe out na sana ng kaaway. Pag ang pagsubok na ibinigay sa atin, hindi natin kaya, todas tayo, sigurado. Pero hindi nagbibigay. Hindi hinahayaan ng Panginoon. Anumang problema ang ating kaharapin na hindi natin kaya. Tayo lamang ang hindi kumakaya sa mga suliraning yan. Supposed to be, kaya natin yan. At kung walang solusyon yan, pinalalampas lang yan. Hindi dapat makapagpadapa sa bawat isa sa atin yan, mga kapatid. Hallelujah. At doon po sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13, ito nga yung verse na nagsasabi na hindi siya hinahayaan ang mga suliranin o temptation na dumating sa atin na hindi natin kaya. There hath no temptation taken you, but such as is common to man, pangkaraniwan. But God is faithful. Tandaan natin, God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able. Yun lang kaya natin. But will with the temptation also make a way. Make a way to escape. Tandaan niyo mabuti, mga kapatid. Make a way, make the way to escape, that ye may be able to bear it. Praise God. Tingnan niyo mabuti ang inyong Biblia. Make the way to escape. Hindi make a way. Kasi kung make a way lang, parang isa lang solusyon. Sinabi po doon ni Pablo, make the way to escape. May paraan lagi para makaligtas, para makatakas sa anumang suliraning ating kaharapin. Praise God. At bumalik tayo sa mga taga-Israel, mga kapatid, sa verse 25 ng ating binasa sa chapter 15, ay sinabi po ni Moses, nagreklamo mga taga-Israel. Nag-uusap-usap sila, nagbubulong-bulungan. Hindi sila nakukontento. Na wala nang nagpupuri. Wala nang nagpe-praise the Lord. Wala nang sumasamba. After 3 days, nakaharap nila ang problema. Sa verse 25, anong ginawa mga kapatid? Hallelujah! Praise God! Ano po ang ginawa ni Moses? Siya po'y dumulog sa ating Panginoon. Ang sabi niya sa verse 25, and he cried unto the Lord. Kaya bang umiyak sa Panginoon? In the midst of a very big problem, Moses cried unto the Lord. Sa Tagalog ay dumaing. Sa Bibliang Tagalog, mga kapatid. Ang pagdaing, mga kapatid, minsan nakapagdaing na tayo sa ibang kasama natin mga mahal natin sa buhay, di ba? Sinasamahan din natin ng iyak pag dumadaing tayo ng malaking problema. Ganoon po ang gustong-gusto ng ating Panginoon. Dadaing tayo sa Kanya. We cried unto the Lord. Hallelujah. Ang sabi niya, and the Lord shewed him a tree. Di ba? Nung umiyak at dumaing si Moses sa ating Panginoon, anong pinakita sa kanya? Puno. Praise God. Ayan ang puno, sabi. Praise the Lord. Hallelujah. Which when he had cast into the waters, yung punong yon, yung kahoy na yon, nung kanya pong nilagay sa tubig, ang naging lasa nito, it became sweet. Tumamis ang tubig. Bagamat sa Tagalog ay nakakaya tumabang. Siguro tumabang yung pagkapait. Pero sa English po mga kapatid ay lalong napakaganda. The water became sweet. Praise God. Ang naging solusyon ay puno. Alam niyo ba na ang puno mga kapatid ay hindi lumalaki overnight? Pag sinabing puno ito mga kapatid, hindi ito isang buwang puno lamang. Hindi rin ito isang taong puno lamang mga kapatid. Ito'y mahigit isang taon Praise God. Yung mga artist na yan ay mahigit isang taon na. Pero yung manggang yan, hindi lalo 50 taon yan.
May mga punong 100 taon. May mga punong 800 years. Mga sequoia tree, mga kapatid, ay mga 1,000 taon, mga kapatid. Ha? Praise God. Pakinggan yung mga buti, mga kapatid. Sa gitna ng ating mga problema, may nakahanda ng puno ang ating Panginoon. May nakahanda na siyang puno sa bawat isa sa atin, mga kapatid, na pag yun ay nilagay sa bitter water, ito'y magiging matamis. Pag yun ay nilagay at nilapat sa isang problema, ito ang solusyon. So, ibig sabihin, mga kapatid, bago pa dumating ang problema, baka bago pa tayo pinanganak, may solusyon na ang ating Panginoon sa anumang bagay na darating sa atin. Itinuro niya kay Moses, may puno. Matanda pa kay Moses ang mga puno roon sa wilderness. Praise God. Preparado na ng ating Panginoon ang solusyon niya sa bawat darating na sigwa ng buhay sa bawat isa sa atin, mga kapatid. And that is a fact. Yan po ay tunay, mga kapatid. So walang puwang para tayo matakot, para tayo malungkot o mag-worry. Maring malungkot tayo for the meantime. Pero yung maging sanhi yun ng ikababagsak ng ating estado sa harapan ng Panginoon. Ikababagsak ng relationship natin sa ating kapamilya. Ikababagsak ng ating relasyon sa ating mga kaibigan at kasamahan. Hindi po yan solusyon, mga kapatid. Sapagkat nakalaan na, ayun Moses ang puno. Hindi halaman, hindi hardin, na 3 buwan lamang, pwede na. Puno. Our tree is already planted. Our tree of hope, our tree of deliverance, our tree of healing, ay matagal nang nakatanim, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Sa lalawigan ng Cavite, sa parting taas, mga kapatid, doon kay na Suset Piraer, parting taas. Ang sabi ng mga matatanda dyan, pag galit sa kanya, pinagtatanim na nila ng kawayan. Ang galit nila sa isang kalaban nila. Ibig sabihin, pag nagtanim ka ng kawayan, hindi na namamatayan. Tumatanda na yan, bumibilang na napakaraming taong, ganon silang magdala ng sama ng loob. Na lalong nakapagpapapait sa kanilang mga buhay. Pero baliktad ang solusyon ng Panginoon. Matagal nang nakatanim ang puno ng pag-asa ng bawat isa sa anumang problemang darating sa atin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. At pagkatapos ipakita ng ating Panginoon kay Moses, ang punong yon, mga kapatid, ay sinabi ni Moses kung ano ang dapat nilang gawin sa harapan ng Diyos sa verse 26. Ang sabi roon ay makinig tayo sa boses ng Panginoon. Praise God. Pansinin niyo, mga kapatid, pag dumating ang solusyon sa ating buhay, nakikinig tayo sa boses ng Panginoon. Do that which is right in the sight of God. Kung anong mabuti sa harapan ng Panginoon ay ating ginagawa, will give ear to His commandments. Hallelujah. Keep all His statutes. Gawin ang lahat ng kanyang palatuntunan. Programa, activities. Praise God. Yun ang pangako ni Moses. Magmula nung tumamis yung tubig na mapait dahil sa puno ng solusyon ng ating Panginoon. Hallelujah. At pagdating po, mga kapatid, doon din sa bahaging yon ng verse 26, napakagandang pangako ng Panginoon. Siya ang nagbigay ng solusyon ng puno. Sinabi ni Moses ang dapat gawin ng mga tao, makinig sa Diyos, gumawa ng mabuti, tama, sumunod sa kanyang mga utos, tangkilikin ang kanyang mga palatuntunan, at ang result, mga kapatid, He will put none of these diseases upon thee. Wala raw siyang ibibigay ng mga diseases sa bawat isa sa atin, which I have brought upon the Egyptian. Yun daw dinanas ng mga Ehiptong sakit, diseases, hindi ko padadana sa inyo, sabi ng Panginoon. Because for I am the Lord that healeth thee. I am the Lord that healeth thee. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Praise God. Ito man ay physical diseases. Ito man ay physical na sakit o spiritual diseases. Lahat ng dinanas ng mga taga-Ehipto, mga kapatid, ay pinangako ng hindi ko ibibigay sa inyo. Hallelujah. Hallelujah. He will put none of these diseases. Ano ba yung mga diseases na yun, mga kapatid?
Kung titingnan po natin mga kapatid, ang 10 salot na dinanas ng mga taga-Ehipto ay hindi po sila may tuturing na disease. Sila'y plague o salot. Ang plague o salot ay pangkalahatan. Pangkalahatan. Samantalang ang diseases, kung kanino lang mapatapat yan. Hindi sabay-sabay yan. Diseases, unti-unti, paiba-iba, kung sino lang meron, diseases. Pero ang salot, hindi salot. Praise God. Selective ang diseases, mga kapatid. Hindi po ito yung naging dugo, ang tubig sa Ehipto ng 7 araw, ang mga palaka sa bawat sulok ng Ehipto ay hindi po ito diseases. Ang mga kuto mula sa lahat ng alabok. Isipin nyo, lahat ng alabok naging kuto. Ganong karaming kuto yon? Sapat na para hititin lahat ang dugo nila. Di ba? 7 araw na naging dugo. Isipin nyo, mga kapatid, 7 araw na naging dugo. Ang tubig doon. Talagang hindi sila uminom. Kung hindi, naging vampiran lahat ang mga taga-Ehipto, mga kapatid. Pagdating na ika-4 po, mga kapatid, ay naging langaw lahat. Ang daming langaw. Langaw. Flies all over. At magmula ro, pinakita ng Panginoon sa Goshen, doon sa community ng mga taga-Israel, doon sa lugar ng mga mananampalataya, doon sa mga praise the Lord, doon sa mga nag-hallelujah, ay wala. Walang langaw. Praise God. Pagdating po, mga kapatid, sa ika-5 ay namatay ang kanilang mga baka, tupa, lahat ng hayop sa pamamagitan ng murain. At pagdating ng 6, mga kapatid, ay sila nagkaroon ng mga bukol na nagnanaknak, boils. Bukol na nagnanaknak, pati magician. Ng mga taga-Paraon, mga kapatid. Bagamat yun ay may tuturing na sakit, pero salot yun. Lahat sila meron. Mayroon silang pigsa sa lahat ng bahagi ng kanilang katawan, mga kapatid. Umulan po ng granizo sa kanilang lugar, ng locust, ng balang, at nagdilim ng 3 araw. Isipin nyo, magdilim ng 3 araw, walang makakilos. Kung papansinin natin ang dilim, ay nakakasanayan minsan di ba? Nagkakakitaan din kayo pag tagal-tagal. Pero ang description ng dilim doon, total darkness. Talagang black. Wala kang makikita. Walang pwedeng mabuhay na apoy. Samantalang doon sa lugar ng mga taga-Ehipto, ang lilinaw ng kanilang mga lampara. Bukas lahat ng kanilang mga TV. Ay, wala pala roob pa. Praise God. So, ganoon po, mga kapatid. At ang pang-10 ay namatay ang mga panganay sa bansang Ehipto, mga kapatid. So, ito po yung mga salot. Hindi ito yung tinutukoy ng Panginoon na I will not put none of these diseases unto thee. Hindi po. Ang may tuturing po, mga kapatid, na diseases, yung dinanas ng mismong inire-represent ni Pharaoh nung hari ng Ehipto, spiritual diseases na naranasan niya, na kaya siya laging nagkaroon ng problema sa harapan ng ating Panginoon. Anger and indecision. The disease of anger and indecision. Laging galit si Pharaoh, mga kapatid, sa mga ginagawa po, mga kapatid, ni Moses sa kanyang harapan. At humalagi siyang humahantong sa indecision. Aalpasan niya mga sige, umalis kayo. Babalik. Wag. Alipin namin kayo. Aalpasan niya. Hindi, alipin namin kayo. So, indecision, pabalik-balik. So, pansinin natin ang ating mga sarili, mga kapatid, ay nagaganap ang mga bagay na yan. Those are diseases na pwedeng maganap sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Praise God. Indecision. Hindi po tayo basta makapag-desisyon. Praise God. Hindi nyo natin napansin? 26 na taon na tayo. Pag tayo po ay nagpataas ng kamay ng merong sasama, magpalista na kayo. Indecision. Hindi tayo makapag-decide. Hindi natin alam. Pero wala tayong siyasabing dahilan because it is a diseases. Praise God. So, sinabi rin po, mga kapatid, may mga solusyon pala yan. Meron po solusyon at sinabi ang mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. So, yung mga maybe or maybe not, mga kapatid, ay maaring mawala sa atin yan.
sa tulong po ng ating Panginoon. Laging babalik tayo doon sa sinabi ni Moses, and he cried unto the Lord. At pagdating po mga kapatid, the ultimate result, the ultimate solution ng ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! At laging iyan din ang ultimate solution sa bawat isa sa atin mga kapatid. Linggo, araw-araw mga kapatid, iyan ang nagaganap. Sa verse 27, at sila'y dumating sa Elim, at dooy mayroong 12 bukal na tubig at 77 palms, at sila'y humantong doon sa tabi ng mga tubig. Praise God. So bitter water muna. After 3 days ng problema, dumating ang bitter waters, problema. Dumaing si Moses sa ating Panginoon. Siya po ay umiyak. At sinabi niya ang pangako niya gagawin ng mga tao. Praise God. At sabi ng Panginoon, kung gagawin niyo yan, hindi ko bibigay sa inyo mga diseases na ito, sapagkat ako ang Diyos na nagpapagaling. Praise God. So nagkaroon ng mga mensahe. Di ba? Palitan ng mensahe. Di ba prayer yon? Pakikipag-usap sa Diyos. Ganon nangyayari sa atin mga kapatid. At ang pagdating sa bandang dulo, humantong sila sa Elim na maraming tubig, 12 balon, tubig, spring of living water, Holy Spirit, umaagos mula sa taas, papunta sa atin. 77 palm trees na pinagmumulan ng palm oil, olive oil, o anumang mga palma mga kapatid na nagdudulot ng langis. Walang iba kung hindi ang Espiritu Santo. Kaya ang ultimate solution po mga kapatid, na anumang kinakaharap natin ngayon, is cried unto the Lord dito sa altar na ito. Laging ganon ang routine. Nung sila'y naghanap ng solusyon, itinuro ni Moses ang solusyon. May puno, may palitan ng paliwanagan, pero sa bandang huli, sa tubig at langis sila bumagsak. Sa altar ng Panginoon, dito niya ibinibigay ang deliverance, ang kalakasan, ang kaligtasan, ang kagalingan. Di ba lahat ng pagsamba sa altar humahantong? Kahit anong relihiyon, sa altar humahantong. Communion na ba? Bandang huli eh. Ganon din po mga kapatid. Sa anumang kinakaharap natin, anumang hindi natin kayang mapagtagumpayan, anumang galit yan mga kapatid, anumang tampo, anumang problema, hirap, karamdaman, sa altar lahat ang solusyon mga kapatid. Narito ang Panginoon, narito ang Diyos. Hindi nila nakuha ang tubig at ang mga langis ng palma, kundi sila nagpunta sa Elim. Praise God. Alam ko mga kapatid na ang bawat isa sa atin may iba't ibang situation. Iba't ibang kinakaharap na suliranin o sitwasyon sa buhay. Na hindi kayang, marami na tayong tinesting na paraan, hindi kaya ng ating sariling kakayahan. Hindi kaya ng ating mahal sa buhay. Minsan nga, sila pa ang bumibigo sa atin, mga kapatid. So narito po ang Elim. Narito ang tubig ng buhay. Narito ang Espiritu ng Diyos. Narito ang anointing ng kanyang oil para mabuksan ang ating mata kung ano yung dapat nating aminin sa Kanya. Kung ano yung dapat nating ibukas. Ano yung dapat nating iyak sa Kanya. Praise God. Sa tuwi-tuwi na bawat linggo, ay magkakaroon ng pagtatalo ang bawat isa sa atin. Pagdarating na sa punto ng altar call. Natatapos ang linggo, maaaring napapako tayo sa ating kinauupuan o kinatatayuan. Parang hindi natin mayakbang ang ating mga paa patungo sa Elim. Pero nandoon ang solusyon eh. Kaya maaaring aalis tayo, uuwi tayo mga kapatid na dala pa rin natin ang mga bumabagabag sa puso ng bawat isa. So, minsan ko pang inaanyayahan na tayo tumayo. Praise God. Praise the Lord.
Maraming beses na tayong dumaing sa tao, nakantsawan pa tayo. Daing ka naman ng daing alam mo naman, wala rin ako eh. So ang tamang dadaingan lang natin ang ating Diyos. Maring pagdaing natin dito, paglabas natin, may bagong problema. Pero in-equip niya tayo mga kapatid sa panibagong lakas. Dahil katatapos lang ng nauna. Praise God. So, naglalakbay ang mga taga-Israel. Naglalakbay ang mga anak ng Diyos sa landas ng buhay. Marami tayong makakasalubong. Praise God. Si Moses ang leader ng Israel. He cried unto the Lord para sa kanyang congregation. Ang ating pong mga pinuno, ang ating pong pastor ay no doubt na ginagawa niya ang kanyang bahagi mga kapatid sa pag-iyak sa ating Panginoon. So the solution ay para sa church. Pero tayo po mga kapatid, may mga sarili-sarili tayong downline na tinatawag. Merong mga sarili-sarili tayong responsibility sa ating pamilya. Meron tayong sarili-sariling mahal sa buhay na umaasa na kung tayo ang dadaing sa Panginoon, sila ang direktang mabibiyayaan. Praise God. Hallelujah. Narito po ang Elim. Maraming tubig dito. Andito ang bukal ng tubig, mga kapatid. Narito po ang palma, ang langis ng Espiritu ng ating Diyos. Hallelujah. Tugunin po natin, mga kapatid, ang tawag ng ating Panginoon. Hindi ko ginagarantiyahan na wala na pa tayong masasalubong na sama ng loob. Pero ang ginagarantiya ko, sa bawat darating na problema, may puno ng nakatanim dyan noon pa. May solusyon na yan. May solusyon na, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Tayo po'y manalangin. Kausapin natin ang Diyos. Pumunta po tayo rito sa Elim. Sa inyong kaparaanan, kayo na po ang magsabi kung anong gusto nating sabihin sa ating Panginoon. Maraming mga bagay na minsan hindi natin maamin na taglay natin, mga kapatid. Pabalik-balik yan. Pero ipapurify natin sa ating Panginoon ang gintong puso natin. Hayaan niyang apuyan ito ng Espiritu Santo. Hayaan natin po, mga kapatid. At yung mga impurities na yan, kukunin niya yan eh. Hanggang sa matira sa atin ang malambot na puso. Pero hindi niya makukuha yan hanggat diyan lumalambot. Hanggat nananatiling matigas ang ating puso, mga kapatid. Pakatandaan niyo, mga kapatid, sa bawat salot na dumating sa bansang Israel, si Paraon, sa bansang Ehipto, si Paraon na nagpapatigas ng kanyang puso. Hanggang sa ikalimang salot, laging siya nagpapatigas ng puso. Ang nakalulungkot, mga kapatid, pagdating na ika-6 na salot, ang Panginoon na nagpatigas ng kanyang puso. Huwag po nating hayaan dumating sa atin ng ika-6 na salot, na kung hahayaan na ng Panginoong tumigas ang ating puso para bagang hindi nalalambot ang ginto. Para bagang hindi na makukuha ang mga impurities na gustong kunin ng ating Diyos sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Okay lang na tayong magpatigas-tigas paminsan-minsan natin, pero huwag nating hayaan ng ating Diyos ang magpatigas pa ng ating puso. Narito po, inuulit ko, narito ang Elim. Lumapit tayo sa ating Diyos.